firefighter at mga whistle, yung silbato na sinasabi. Pangatlo po, transistor radio, fresh at extra na batteries, transistor para sa transistor radio. Pang-apat po, ang first aid kit, mga remedies para sa ubo, sipon, pagtatae, LBM, sa mga sugat at sakit ng katawan at sa mga maintenance na gamot. Sa mga first aid kit, kailangan po dito natin yung mga bandage, mga gamot na kinakailangan sa mga ipinapahid natin sa sugat, just in case po na tayo magkaroon hindi po natin yan pinapano, pero kailangan po natin meron po tayong at least first aid kit. Panglima po ay mga spare cash, kagaya ng mga coins. Pang-anim po ay mga items, special needs para sa mga bata at mga matatandang kasapi ng pamilya. Kasama na rin po yung mga pamilya po natin na may kapansanan. Ang pangpito po ay ang easy to serve, easy to eat food, enough for 3 days o yung 72 hours na food na sinasabi po nila. Pangwalo po ay ang mga safety na tubig, drinking water, sealed in container, enough for 3 days or 72 hours. Mobile phones, mga cellphone po natin, power banks and chargers. Pang-10 po ay yung damit, mga kapote, mga bota at mga sanitary supplies. Pang-11 po ay yung sleeping bags or mats, blankets, mga unan o kung ano pa yung mga kailangan natin magamit habang tayo ay matutulog. At yung last, yung number 12 po, yung rope, old newspapers, eco bags, nagawa po sa mga matitibay na mga materyales. Yes sir, ako po ay nagpapasalamat sa inyo kasi nabanggit nyo po yung tungkol doon sa usapin ng mahalagang dokumento. Yes, Actually sa amin, nung nakaraang buwan, nagkaroon ng malakas na baha. Oo, di ba? Pumasok sa kabahayan, yung mga kababayan natin namumroblema doon sa mga dokumento dahil nabasa. Napakahirap i-recover yon at lalong-lalo na sir sa usapin ng birth certificate, doon po sa mga titulo ng lupa o yung mga mahalagang dokumento, nabanggit nyo po yung container. Na kung saan, yung po palang container, yun ang solusyon para hindi mabasa yung dokumento natin kahit tayo ay maano sa baha. Tama po. Di ba? Kasi hindi papasukin ng tubig. Tubig. O kita mo na yan. So, kaya napakaganda po nung binanggit nyo sir dahil sana maada po ng ating mga kababayan. Kaya kung okay lang po sa inyo sir, manawagan po tayo sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan po, nananawagan po ako sa mga ating mga kababayan na ngayon pa lang po, syempre, ang kalamidad po ay kusang dumarating na hindi po nating nalalaman. Wala pong nakakaalam kung saan kailan dumarating, kagaya po ng lindol, baha o kaya pagsabog ng bulkan. So, ngayon pa lang po, sinasabi pa lang po, kinakailangan po magkaroon po tayo ng awareness sa ating pamumuhay, sa ating pamilya, sa ating kapaligiran. At importante po na tayo ay nananawagan para maging handa po ang lahat ng mga tao sa mga mapaghandaan po kung ano man tong darating na sakuna o kalamidad sa ating nangyayari sa ating lugar. Partikular sa buong lugar ng Metro Manila o hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa ibang karating mga probinsya. Yes sir, so kami po ay buong puso nagpapasalamat naman dahil batid ko po very busy po kayo ngayong araw ng Sabado at kami po ay inyong pinaunlakan. So maraming salamat. So doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating pong kausap ngayon, ang nagpaunlak po ng panayam, ito pong si Police Lieutenant Alan P. Natividad, Operation Officer po ng PCR ng Southern NCR MARSTA or Maritime Law Enforcement Team ng lungsod ng Paranaque. So maraming salamat sir. God bless po. Maraming salamat po sir at sana po napatnubayan po natin at nabigyan po natin ng mga reminders at safety tips, awareness ang ating mga kababayan. Tingil po dito sa sakuna, kalamidad o ano pa bang mga eventualities na maaaring mangyari sa ating mga lugar o sa ating mga kabahayan. Para na rin sa public safety ng ating pamilya, sa ating mga kamag-anak at sa ibang mga tao. God bless po. Maraming
Magandang umaga. Sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa lungsod ng Parañaque. Dito po sa tanggapan ng Southern NCR MARSTA, Maritime Law Enforcement Team. Dito po sa lungsod ng Parañaque. At tayo po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan po ang inyong lingkod para ating pong makapanayam. Ito pong si Police Lieutenant Alan P. Natividad na sa kasalukuyan po ay nandito sa lugar ng lungsod ng Parañaque. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Sir, kung okay lang po sa inyo, ay hihingi lang po ako ng update kung ano po yung mga kaganapan dito po sa inyong area of responsibility. Dito po sa area of responsibility po namin, dito sa may Southern National Capital Region Maritime Police Station o Southern NCR MARSTA ng Regional Maritime Unit ng National Capital Region. Mayroon po tayong mga safety reminders, safety tips regarding po sa mga kaganapan po ngayon, sa mga kalamidad, mga calamities po na sa ngayon po ay nangyayaring wala pong nakakaalam kung paano po nang ito po yung mga safety reminder, safety tips po na may bibigay ko. Ito po yung sinasabi nila na safety tips during and after typhoons, earthquake, volcanic eruptions at itong paparating na rin po na upcoming celebration po ng All Saints Day. Ito po yung Todos los Santos or yung Undas na sinasabi po nila. Dito po sa bagyo po o sa typhoon na sinasabi, sa safety tips number 1 po, sabi po dito, stay outdoors and keep away from windows and glass doors. Patayin po natin o i-turn off po natin yung mga electrical powers kapag mayroon po mga flooding o flash flood na sinasabi. Manatili pong makinig sa mga weather updates, sa mga pinagkakatiwalaang sources na radyo, TV, or sa mga official na social media. Magkaroon din po tayo ng mga emergency kit na ready, kagaya po ng flashlight, batteries, first aid kit, mga pagkain, tubig at mga gamot. At iwasan din po natin ang pumunta sa labas or pumunta sa mga ilog o sa mga dagat na kung saan malapit po sa mga binabahang lugar. Pagkatapos po ng typhoon o yung bagyo po, mag-antay po tayo ng mga opisyal na instruction o guidance bago nating iwanan po ang ating mga bahay. Tignan din po natin yung mga nahulog na mga wires buhat sa mga poste at mga nabasag na mga bubog galing sa mga jalousie o mga ibang klase mga debris na nakakalat po sa kalsada. Ilaga po natin ang mga tubig bago pa po natin inumin sa supply bago kung sa mga supply ng mga linya ay nasira. Linisin din po natin ang mga ating mga kapaligiran at magsuot po tayo ng mga protective na gear. I-report po natin ang mga power lines na naglilik sa mga otoridad po. Pagkatapos po at ang pangalawa po ay yung during and after ng earthquake. Kung ikaw ay nasa inyong bahay, lagi po nating i-practice yung drop, hold, and cover. Hold on. At manatili po tayong nasa ilalim ng lamesa or sa desk. Kung tayo naman ay nasa labas, manatili po tayong malayo sa mga matataas na building, mga matataas na punong kahoy, at mga linya ng kuryente. Kung ikaw naman ay nagmamaneho ng iyong sasakyan, maaari pong tumigil muna sa isang ligtas na lugar at manatili sa inyong loob ng sasakyan hanggang sa matapos po ang pagyanig o paglindol. Kapag ikaw po ay nasa loob ng establishmento, iwasan po natin ang elevator, staircases, glass windows. Pagkatapos po ng lindol, maging prepared po tayo sa mga aftershocks na sinasabi po nila. Ugalian po natin, i-check po natin ang ating sarili, ang ating mga pamilya at ibang mga kamag-anak po natin o sa ating mga pamilya sa injuries
at mag-apply po tayo ng kaukulang first aid. Mag-evacuate po tayo sa isang ligtas na lugar kung ang building ay hindi po siya ligtas. Iwasan din po nating gumamit ng mga posporo or lighters hanggang makasigurado po tayo na wala na pong leak ng mga gas. Makinig po tayo sa mga official na balita, advisories, o kaya mga abiso mula sa mga lokal na gobyerno o kaya sa barangay bago tayo bumalik sa ating mga respective na bahay. Lumayo po tayo o stay away from the damage structure kagaya ng mga linya ng mga Meralco, kuryente o mga kuryenteng hindi po natin napapansin. Dito naman po sa pangatlong safety tips during and after na volcanic eruption. During volcanic eruptions, stay outdoors and close all windows and doors to prevent ashes from entering your house. Magsuot po tayo ng mask or damp cloths over your nose and mouth to avoid inhaling ash and other volcanic materials. Iwasan po natin ang magmaneho ng ating mga sasakyan kung may mga mabibigat po ng mga ashfall na maaring makasira po sa ating mga makina at magre-reduce po ng ating visibility. Ingatan din po natin ang ating mga pets, ito mga pusa, aso at ang mga livestock na sheltered. Makinig po tayo sa mga evacuation orders. Sundan po natin ang mga utos, mga guidance, mga instruction po nang galing sa mga opisyalis ng munisipyo o sa barangay LGU. Hinggil po sa mga direktiba nila tungkol po sa evacuation sa mga ligtas na lugar. Pagkatapos po ng pagsabog ng bulkan, linisin po natin ang ating mga bubong, mga yero, mga alulod para matanggal po ang mga fall buhat sa mga pagsabog ng bulkan. Maaaring magdahilan po sa pag-collapse po ng ating bahay. I-avoid po natin kumain ng mga pagkain na kontaminado buhat sa ashes at ilaga po natin ang ating mga tubig para ligtas po ang ating mga pamilya at ating mga kamag-anak. Pagpatuloy lang po natin ang pagsusuot ng ating face mask o yung mask hanggang sa yung air quality ay mag-stabilize. Wag muna po tayong bumalik sa ating mga evacuated areas hanggang wala pong abiso o guidance mula sa mga nakatataas na mga otoridad kagaya ng sa mga local government officials. Dito po sa ating mga tips, safety tips during sa celebration nitong All Saints Day, yung sa Todolos Santos or sa Undas, sa travel at safety, planuhin po natin ang ating mga lakad maaga pa at para maiwasan po ang mga peak travel hours at traffic na rin. I-check po natin yung sa sasakyan po natin, kondisyon ng sasakyan natin bago po tayo umalis o magbiyahe. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko at maging mahinahon sa mga lugar na kung saan maraming tao. Sa sementeryo po, magdala po tayo ng mga tubig, mga pagkain po natin at ilang first aid kit. Ingatan po nito ang mga gamit natin at i-secure natin at iwasan po nating magdala ng maraming mga pera para makaiwas din po tayo sa mga mandurukot. Magdala po tayo ng kandila sa isang ligtas na lugar at ilayo din natin sila sa mga maaring makasunog na mga materyales. Ingatan po natin ang ating mga anak at huwag po natin silang mapabayaan na makapunta sa kung saan-saan. I-dispose po natin, itapon po natin ang ating mga basura sa mga designated na basurahan para
manatiling malinis ang ang ating kapaligiran sa sementeryo. Magsuot po tayo ng mga damit na komportable at magdala po tayo ng payong or sa sombrero para sa init ng panahon. Manatili po tayong hydrated at iwasan po natin ang alak o alcohol na pagkonsumo. At ingatan din ang isa pang importante po dito, ingatan po natin ang ating mga valuables, mga kagamitan sa bahay bago po tayo umalis para hindi po tayo manakawan. Ihabilin po natin sa mga kapitbahay natin na mapagkakatiwalaan para lahat po ng mga kagamitan po natin ay iwas sa mga magnanakaw. Yun lamang po at ito yung mga mga safety reminder text para sa earthquake, typhoon, volcanic eruption at sa nitong nalalapit na pagdiriwang po ng undas o yung All Saints Day. Yes sir, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ito pong Parañaque, Pasay, maging ito pong Muntinlupa ay ito po ay may tuturing natin na nasa coastal areas. Kung okay lang po sa inyo sa usapin ng evacuation, ano po yung preparation nyo? Ang sa evacuation po namin na nakikipag-coordinate po kami sa barangay, sa mga barangay official, sa city government ng Parañaque. Regarding po ito sa mga designated na mga evacuation areas, kasi nga po itong mga nangyayari, mga kalamidad na wala pong nakakaalam, lahat po ito ay mga nangyayaring hindi na po natin alam. So, higit sa lahat, dapat na iimpormahan o napagsasabihan ng mga residente kung saan yung mga tamang at designated na evacuation areas na kung po pwede po silang i-rescue o kung sakaling doon po muna sila tumuloy. Yes sir, nabanggit niyo po yung pagkakaroon niyo po ng tinatawag na proper coordination with local government unit in the barangay level. Kung okay lang po sa inyo, kung kayo po ay pumupunta sa kanila, ano naman po, kumusta naman po ang kanilang participation o pakikiugnayan sa inyo? Yes po, tama po yung nasabi niyo po. Ang coordination po namin sa barangay po, sila po ay nagbibigay din po ng mga abiso regarding po sa evacuation area. So sinasabi po nila base doon sa mga coordination meeting namin. So sinasabi namin na kung ano yung mga do's and don'ts sa evacuation area, sapagkat ang sa nangyayari po ngayon sa kalamidad, wala pong nakakaalam at nangyayari po ngayon kagaya pong nangyari nung nakaraang mga linggo, yung lindol po sa Davao, lindol sa Cebu, lindol sa Baguio City. So sa atin po kasi, may mga sa balita na po ngayon yung sa sinasabi po nilang the big one. So, kinakailangan po nating lagi pong maging handa, maging ready po. Opo, tama yan sir dahil batid po natin na wala naman may gustong mangyari ito. Pero mas maganda po na tayo po ay maging handa sa mga nabanggit na maaaring mangyari man naman na hindi natin inaasahan at hindi natin hinahangad. Opo, nakita ko sir, kayo po ay nasa Southern NCR naman, Maritime Law Enforcement Unit naman. Tila kayo po pala ay nakikipag-ugnayan din po sa ating mga lokal na pamahalaan, ganun din po sa barangay level, tungkol po doon sa usapin ng ondas na kung saan during the All Saints din naman, Opo. ay talaga ng ating mga kababayan ay pumupunta doon sa mga sementeryo. Yes po. Dito po kasi sa lungsod ng Parañaque may sementeryo po tayo. Tama po. Tinatawag na Catholic Cemetery at saka ito pong public cemetery which is Palanyag. At maliban sir dito ay may tinatawag po tayong Manila Memorial at saka Loyola. So kayo po pala ay makikipag-ugnayan din po para kayo po ay mag-render ng serbisyo. Tama po. Opo, so tama po nabanggit nyo kanina na kayo po ay iikot din sa mga nabanggit ng sementeryo. Yes po, tama po sir. Kami po ay maliban sa mga duty namin, kami po ay nag-iikot-ikot para sa ating mga kababayang pupunta sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na po dito sa mga respective na mga sementeryo. So kinakailangan po natin ang mag-render po tayo ng duty dito sa mga at i-ano ko lang po sana itong go grab bag. Kung ano ba itong nilalaman ng go grab bag na sinasabi po ng Pillbox.
PBOX sa DRRMC. DRRMO. DRRMO na kung ano ba itong nilalaman ng Go Grab Bag na sinasabi po nila. Ang nilalaman po ng Go Grab Bag na sinasabi ng galing po ito sa Office of the Civil Defense, National Disaster Risk Reduction Management Office. Ito po yung mga number one po, ito po yung mga mahalagang mga dokumento na nakalagay sa isang plastic container na ito po ay waterproof. Hindi po siya, ibig sabihin, hindi po siya basta-basta na babasa o napapasukan ng tubig. Pangalawa po, kailangan call buhat Sa lahat po ng ating mga department heads, palakpakan po natin ating mga department heads. At higit sa lahat po ng ating mga kapwa-kawan. Palakpakan po natin ang buong lingkod bayan ng ating lungsod ng Paranaque. Ladies and gentlemen, isang pagpugay at pagbati po mula sa inyong balingkod ng isang maganda at isang makadiyos na umaga po sa ating lahat. Purihin po natin, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon po umaga ito, ngayon pong araw ito muli, ngayong umaga ito, ay tayo po magkakasama na kakatipon-tipon dito po sa ating City Quadrangular para po sa ating pong every Monday na pagtataas ng ating watawat at pagganumpa bilang isang lingkod bayan na kawani ng ating lungsod ng Paranaque. Ito po yung ginagawa po natin every Monday dito po sa Quadrangular at sabay-sabay rin po yung pong ating pong mga barangay all over the city of Paranaque. Nung pong huling linggo, nung pong huling Monday, ang hindi po kabalingkod ay wala po dito at hindi po naka-attend ng ating pong flag placing ceremony. Sa kadahilanan, ang hindi po kabalingkod po ay nasa Barangay Don Bosco. Doon po ako umaten ng ating flag raising ceremony. And I make it a point na minsan sa isang buwan ay ako po yung bumababa sa lahat po ng ating mga flag raising, sa lahat po ng ating 16 na barangay para maging maganda po yung ating collaboration, communication, partnership sa lahat po ng ating 16 ating barangay. At the same time, ay nagbibigay po tayo ng ulat kung ano po yung mga nangyayari sa ating lungsod ng Paranaque. At yung particular na barangay na yun, kung ano po yung mga proyekto, serbisyo at programa na binababa ng ating lungsod ng Paranaque. Kasi napakalaki po ng mandato, responsibilidad ng ating barangay dahil sila po ang ating mga frontliners of service. Sila po yung mga nanguna sa pagbibigay ng tamang proyekto, serbisyo na may direksyon upang maibigay po natin ang tamang direksyon para po sa ating buong lungsod ng Paranaque. Kaya nga po, maasahan po ninyo, ang inyong pong balingkod ay bababa po sa ating mga barangay sa mga flag raising aside pa sa ating mga consultation na ginagawa at pagbababa ng mga serbisyo all over the city of Paranaque. Palakpakan po na ating mga 16 barangay po natin. Supposed to be ang araw po ngayon na mag-host po ang ating PNP. At nagpa-schedule po sila, come next Monday, sila po yung mag-host. It's supposed to be doon po sa ating pong calendar for today, ang mag-host yung ating pong Senlo. Ang Senlo naman po ay magkakatuloy po ng schedule para po sa kanila pong reporting na ginagawa. At alam naman po natin na isa po sa ating mga departamento, ang ating pong sentro, ay makikita po natin na sila po yung ating mga frontliners sa pagpapaayos, papanatili ng ating kalikasan at kalinisan at yung ating mga flood control, flood mitigation na ginagawa all over the city of Paranaque. Kaya gusto ko lang po i-update tungkol po sa ating flood mitigation. Tuloy-tuloy yung ating pag-flood mitigation po natin. Yung mga inner road po natin, yung ating mga main road po natin, at tuloy-tuloy po yung ating pong dredging na ginagawa sa ating Paranaque River. Para po may ayos po natin ang flow ng tubig natin, dire-diretso, para po doon papunta sa Manila Bay. It's a continuous project. It's a continuous services yung flood mitigation. Wala pong tigil po yan, but rest assured on top of the situation ang ating lungsod ng Paranaque para may ayos po natin yung po mga kailangan po natin pagdating po sa pagbaha dito po sa lungsod ng Paranaque. Palakpakan po natin ang ating Senlo, pati po ang ating engineering, pati ang ating barangay na sila po ang nangunguna para po magkaroon po ng kasagutan ito mga pangangailangan ng ating pong syudad. Hindi naman po lingid po sa ating kaalaman, sa ating mga kapwa-kawali, sa ating mga lingkod bayan, na ito mga nakaraan linggo, nakakaramang buwan, panayig doon na tinabot po ng ating bansang Pilipinas all over the country.
Kita po natin, halos every week nagkakaroon po tayo ng lindol. Di ba? From Bisaya, from Mindanao, part-week po ng Luzon. Ayan po yung tinatawag po natin na climate change po natin talaga. So dapat lang po, dapat ready po tayo. Dapat handa po tayo. Kaya nga po, yung po ating opisina ng ating Disaster Risk Reduction Management Office ay wala pong tigil sa pagbibigay po ng education, sa barangay po natin, sa lahat po ng ating pamayanan, para alam po kung ano po yung ating gagawin in case kung po ating tinatawag na earthquake o yung tinatawag na big one na pwede mangyari dito po sa Metro Manila. Mapalad lang po ang ating Luzon na Parañaque dahil po sa report ng data ng PhilBo, wala po tayong fault line. Wala po sa Parañaque ang fault line po natin. Ang fault line, halos ang doon po bumabaybay sa Laguna Lake. Doon po sa bumabaybay na Laguna Lake ang fault line. Pero hindi tayo pwede po maging kumpiyansa. Tuloy pa rin po yung ating pong paghahanda po dito. Kaya po yung ating DRMO, continuous pagbibigay yung pong ating tinatawag na Go Emergency Kit, yung po sa mga responder. Inuna muna natin po yung mga responder po natin. Responder sa barangay, responder po natin sa pamayanan, para ready po yung pong ating mga responder in case of big one. Pero importante yung education at alam ng bawat isang barangay, bawat isang pamayanan, bawat isang sektor ng ating lipunan, lahat po ng residente kung ano po ang gagawin sa big one. Continuous po yung education na ginagawa po natin at binibigyan din po natin yung school base. Yung school base po natin para alam po ng ating 45 campuses kung po ang gagawin ng ating mga estudyante in case of ating pong big one. Inaayos na rin po ng ating pong GSO, yung pong ating pagbibigay ng Go Emergency Bag. Pagbibigay po tayo lahat ng ating residente ng Go Emergency Bag. Ang gagawin po natin po dito, hindi po natin paimbitahan po sila. Hindi po natin tatawagin sa barangay. Katulong natin ang barangay, i-house to house po natin. I-house to house po natin yung Go Emergency Bag po natin na may kasamang flashlight, may kasamang whistle, may kasamang medical kit, yung mga pangangailangan po sa mga first aid para ready po tayo in case of emergency dito. At uunahin po natin yung po mga critical area, yung pong lahat ng critical area, pero eventually, lahat po, bibigyan po natin lahat ng pamilya. Pero pagbigay po dito, hindi po per family, I would like to correct myself, per household natin ibibigay. Per household, para isasabit lang po yun, isasabit sa inyong bahay, para for first household, bibigyan po natin ng emergency go kit ang lahat ng household all over the city of Parañaque. Kaya maging abala po ang ating GSO, maging abala po ang ating BOO, maging abala po ang ating barangay, lahat po tayo para maibigay po natin in time lahat po ng ating emergency bag dito po sa buong lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin po yan. Hindi rin po tayo tumitigil po sa atin doon po sa pag-prepare, kaya po yung ating OBO, yung Office of the Building Officials, sa panguna po ni Engineer Apolinario, 10 ng kanilang mga staff ng kanilang team, umiikot po sa lahat ng school, umiikot sa lahat ng ating mga public building, umiikot sa mga private para makita yung meron po tayo. Kaya tuloy-tuloy po ang inspection ng ating OBO para po safe ang lahat ng facility all over the city of Parañaque. Palakpakan po natin po yan. At kung natatandaan po ninyo, nung po nakaraang linggo, 2 days tayo walang pasok. Diba? 2 days wala tayong pasok. Bakit po walang pasok ng 2 days sa atin? Dahil po yung pong report ng influensya. Yung influensya. Nag-uusap po kami ng ating pong CHO ni Dr. Darius, manageable yung atin, manageable. Pero kailangan alertin po tayo, lalo na yung ating OSPAR 1 at yung ating pong OSPAR 2. So ginawa po natin yung 2 days at continuous until now, yung pong ating disinfection. Continuous yung ating sanitation na ginagawa sa lahat ng ating public place po natin, pati po sinasabihan natin yung mga private place po natin para po magkaroon po tayo ng prevention para po dito sa influenza. At kailangan matuto po tayo. Kasi dahil nga po sa pandemic ng COVID-19, na talaga po noong pong year 2020, 2021, hanggang 22, talaga inabot tayo ng pandemic yung COVID-19.
Dapat matuto po tayo po doon. It is better to have a prevention than cure pag yung mga hinaharap na problema po natin. Kaya patuloy po ang ating sanitation at disinfection sa lahat po ng mga public offices, private lugar, all over the city of Parañaque. Palakpakan po natin po siya. I would like also to congratulate, to take this opportunity na i-congratulate ang bawat isa po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga kawani, sa bawat isang lingkod bayan dito sa ating resort ng Parañaque. Mula po sa ating barangay, sa 16 barangay, ang ating mga kapitan, ang ating mga kagawad, lahat po na empleyado ng ating barangay, sa ating city government, sa lahat po ng ating mga department, sa lahat po ng ating tulong at guidance na binibigay ng National Government Agency. Ano po ito? Kasi binigyan po tayong award, yung pong award ng DILG for the year 2025, ito po yung Subay Bayani Award. Binigyan po tayo. Ilan lang po na LGU ang binigyan po ito. Hindi po halos po, konti lang po tayong LGU na binigyan dito sa Metro Manila at sa lahat po ng highly urbanized city. Ito po yung award na ito for local good governance and proper implementation ng mga infrastructure and project services all over the local government unit kung saan ang merong jurisdiction. At ito po ay isang award na pinagmamalaki ng ating buong lungsod ng Parañaque. I would like to congratulate each and everyone for all the effort, for all the dedication na ginagawa ng lahat po ng ating mga lingkod bayan all over the city of Parañaque. Mamaya po, 12 o'clock ng tanghali, makakatanggap po ng award ng ating city ulit. Ano po ito? Kanin po sa PCCI. Ito po yung ating po Philippine Chambers of Commerce Incorporated. Ito po ay binigyan tayo ng Citation Award for 2025 as the most business friendly sa lahat ng po highly urbanized city all over Metro Manila at sa buong bansang Pilipinas. Ito po yung pagiging business friendly po natin. Ito po yung pinagtulong-tulungan ng ating pong Treasurer's Office, ng ating Assessor's Office, at lalo-lalo na po ng ating BPNO, ang ating Business Permit and License Office. At ngayon po, nagaganap po ako sa inyo na meron tayong close to 40,000 na registered business all over the city of Parañaque. Ito yung mga micro, macro, enterprises na nagdinegosyo dito sa ating Luzon ng Parañaque. Na ang ginagawa po ito, aside po dito sa ating BPLO sa main, naglalagay rin po tayo ng business one-stop shop doon po sa Ayala. Sa Ayala Mall po natin. At eventually, ililipat po natin po yan doon po sa magiging bagong building na satellite na City Hall ng Luzon ng Parañaque na malapit po doon po sa PTEX, dito po sa Macapagal Avenue. Palakpakan po natin po siya. Yan po yung ating pong direction na maging business friendly po tayo para lahat po ng mga gastos ay dito po magpunta po sa atin, prepare ang ating mga infrastructure po natin, at kapag marami po investment, at po ibig sabihin ito, tataas ang revenue ng ating Luzon. Pag maraming revenue, ibig sabihin ito, may dideliver natin mga services po natin sa taong bayan, at lalong-lalo na, marami tayo makukuha at magkakaroon ng trabaho ang lahat po ng ating babayan all over the city of Parañaque. Palakpakan po natin po yan. Binigyan rin po ng award ng DOH ang OSPAD 2. Palakpakan po natin si Dr. Patrick Cruz sa lahat po ng well-managed public hospital all over Metro Manila. Ang hirap po nun. At lalong-lalo na ang ating OSPAD 2, hindi naman ganun katagal pa. Bago pa lang ating OSPAD 2, pero they were recognized by the DOH as one of the most managed public hospital in terms of services na ibinibigay sa lahat po ng ating constituent all over the city of Parañaque. I would like to congratulate the team OSPAR 2, kasama rin ang ating OSPAR 1, at sa lahat po ng ating CHO for the healthcare na binibigay nyo sa lahat ng ating pagbayan dito sa ating Luzon ng Parañaque. Palakpakan po natin po siya. At siyempre, I would like to congratulate ang ating accounting department office sa panguna po ni Ate Manu. Si Ate Manu, ano po siya? Ang ating accounting department, Hall of Famer na. Hall of Famer na po siya. With all the Convince Award every year. Ito po'y galing sa AGA. Sa AGA po galing ito. Association of Government Accountants of the Philippines. So masasabi po natin, very transparent,
very transparent ang lahat ng transaksyon ng ating pong syudad na ibig sabihin, wala po tayong tinatago. Lahat po ay nideliver natin para maibigay po natin ang tamang serbisyo ng ating mga kabayan na kailangan ng bawat isang sektor at ng bawat ating barangay. Congratulations, Ate Malu, sa buong team ng ating accounting department kasi kailangan po natin na mapanatili yung transparency all over sa lahat ng transaksyon na wala tayong tinatago dito po sa ating Luzon ng Parañaque. Palakpakan po natin lahat ng ating awardees. Congratulations po sa bawat isa po sa kanila. Ito pong buwan na October. Ano po itong buwan na October? It's a co-op month. Cooperative month po ngayon. Kaya ang dami po natin activities, pero hindi lang ito yung October. Pero yung sa whole year round na pinalalakas po natin yung cooperative movement all over the 16 barangay po natin. In fact, meron tayong more than 75 primary cooperative at meron tayong 4-5 na secondary cooperative at meron tayong cooperative council para po mag-oversee na lahat po ng ating cooperative movement at meron tayong isang district na opisina sa panguna po ni Ate Josie Salomon to oversee ang lahat ng cooperative na lahat ng kanilang pong gawain masuportahan ng ating local government unit. Ano pong kasabihan ng pong ating co-op? Ano ibig sabihin? If I'm alone, I'm weak, pero pagsama-sama tayo, malakas tayo. Sabi nga nila, no man is an island, no man can stand alone. Ganun din po tayo sa City Government Parañaque. Kung mag-isa lang po tayo, without any unity, without cooperation and partnership, hindi po natin may deliver ang ating tamang serbisyo sa bayan. Kailangan po patuloy po natin na magkaisa po tayo na isang layunin, mapagsilbihan natin ng buong katapatan ang buong lungsod ng Parañaque. Magandang umaga po sa inyo. Parañaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Parañaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Parañaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Hoy Parañaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo.
Pocket ngayon. Hello. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, pasensya na po kayo at medyo marami po tayong inaasikaso, no. At kanina, no, yung una po natin na inilabas na video ay yung po ay interview ng inyong lingkod doon po kay Police Lieutenant Alan Pardo. Tama ba yan? Si Alan Natividad. Siya po ang PCR ng Southern Marsta. At siyempre yung kanyang paalala tungkol doon sa mga kagamitan, kung paano makaiwas kung sakasakaling dumating ang dabiguan. At saka po yung sumunod ay yung pong flag raising ceremony kanina ng butihing Mayor Edwin Olivares dito po sa lungsod ng Parañaque, ano? At full ano natin yon, ipinul coverage po natin at hindi natin pinutol dahil gusto po natin na buong report ng ating butihing Edwin Olivares ang mapakinggan at mapanood ng ating mga kababayan. At update lang po natin, ano, na yung po kanina na yung pong ginawa dyan sa lugar ng Pasig, yung pong paglilinis ng Ilog Pasig. Kita nyo na yan, ano? Nakita natin na punong-puno ng water hyacinth o yung tinatawag na water lily, yung lugar po ng ilog yan po sa Pasig. Lalakas ng loob na ipapakita nyo na ganung karami ang water hyacinth dyan po sa Pasig River. Bakit ganon na dumarami ng ganon? Kung inyo pong nalilinis yan linggo-linggo, kaya buwan-buwan, ay hindi naman talaga ganyan magiging kalala. Kaya lang, palibasa nga umarangkada ang ating Pangulong Marcos para sa pag-aayos at paglilinis ng Ilog Pasig. Kayo naman ay biglang sumulpot para linisin ang nasabing lugar. Na linis, action linis. Baka kayo mabuko sa inyong pagkukulang sa paglilinis sa mga ilog. Di ba? Kita nyo na yan, Ilog Pasig ang pinag-uusapan natin. Malaking ilog po yan na dapat gawing priority ng Metro Manila Development Authority na linisin lagi para yung baha sa Metro Manila ay mabawasan. Huwag na po kayong magkaroon ng proyektong Ningas Kogon lagi. Kapag nasisilip kayo, action kayo agad-agad. Pero kapag hindi kayo nasisilip, pinapabayaan nyo lang, pero yung budget nauubos. Iyon ang mabigat doon. Taon-taon may budget tungkol sa paglilinis ng mga sapa at ilog, pero nananatili pa ring marumi, mababaw, at iba pang problema sa mga daluyan ng tubig, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Inuulit-ulit po natin, tumanda na tayo. Yung po mga proyekto ng gobyerno, lokal man o nasyonal, nangyayari talaga yung yung documentation lang yari na. Di ba? Pagandahan lang ng filing. Pagandahan lang ng preparasyon ng dokumento. Isasubmit sa mga local and national agencies.
tapos na ang boto-boto, ubos na ang budget. Diba? Ganun ang labanan. Kaya nagkandawin daw yung DPWH dahil sa ganyang kalakaran. Kahit substandard, kahit under design, na nadadali ang pundo, nasisimot. Kaya sana hangad natin ay magkaroon na ng pagbabago. Yung pong ginawa ni President Bongbong Marcos na talagang pinangunahan niya yung aksyon laban sa korupsyon, yung ginagawa ni Congressman Libesti diyan po sa lalawigan ng Batangas. Ang sinasabi niya na sana zero corruption sa mga susunod na taon sa DPWH. At yun naman pong kakayanan nito pong talagang, sabi nga po nila, isang huwarang lingkod bayan na sekretaryo ng Departamento ng Paggawa ay Departamento ng Public Works and Highways. Hindi paggawa kasi palaya. Di ba? Na sana maayos na po yan. Ito pong si Secretary Vince Dizon. At sa kasalukuyan, yung pong mga may kakayanan na magtrabaho, gumawa ng mga kalsada, mga may kakayanang magplano na magplano ng magiging maganda ang resulta, mag-apply na po kayo sa DPWH dahil sinasabi nga po na more or less nasa 2,000 trabador na mga skills po yan, mga profesional ang kailangan dyan po sa DPWH dahil yung pong mga dati siguro regular, casual o kaya job order ay tatamaan sa direktiba nitong si Secretary Vince Dizon. Walang kokontra. Wag na nating kontrahin ang diskarte nitong ating sekretary dahil siya po ay naniniwala na kailangan talagang i-wash out ang mga empleyado dyan na hindi lumaban ng parihas sa kanilang pagtatrabaho. Sana all, at hindi lang po sa DPWH, maraming departamento, local or national agency na sila po ay nagsisweldo, sila po ay sumasahod 15 at kinsinas katapusan, pero tila attendance lang ang nakikita, pero yung tinatawag na trabaho ay wala. Losing! Di ba? Nawawala Bakit kaya? Bakit kaya sila po ay namamasoan, sabi nga bakit sila ay mayroon matataas na plantilya, na kinukuha lang ang plantilya, pero hindi naman po sila na-assign doon sa mga departamento o agency na kanilang kinuhaan ng plantilya. So, hindi ko alam kung ito ba ay legal or illegal. Paminsan nga makapasyal tayo sa Civil Service Commission, kasi kung ikaw ay isang empleyado, dapat kung saan ka nagtatrabaho,
o kung saan ka nakaplantilya, supposed to be, dapat hanggat maaari, nagtrabaho ka doon sa iyong pinapasokan, ano? Sabi nga po nila, back to mother unit. Di ba? Dahil kung ikaw nga naman ay napunta sa ibang departamento, kailangan ka ng mga oras o buwan o panahon na yun o taon, pagkatapos nung ikaw naman ay kailangan ka na rin doon sa departamento na yung kinahawakan ng yung plantilya, dapat doon ka bumalik. So, hindi po natin masyado alam ang ganito, no? Halimbawa, GO ka. Tapos, casual ka. Ang casual, walang masyado, lalo na GO kasi, GO ka lang naman, anytime, pwede kan matanggal. Ang casual naman, anytime, alam natin, parang 6 months. At kasi, 6 months kung wala kang ginawang masama. Pero kung may masama naman, hindi ka abutin siyempre. Pagkatapos, yung regular, so ibig sabihin, kapag regular ka, maganda ang trabaho mo. Pero ang question doon, paano na lang, kung ang plantilya mo, hindi ka naman nagtrabaho doon sa departamento na yun. Pwede ka bang maging isang regular kung hindi ka nagtrabaho doon sa mother unit mo na yan? Bagkos, kinuha mo lang yung plantilya. So ano ba? Bawal ba ito o legal o illegal o pagnanakaw? Kasi kung ikaw ay regular, halimbawa, regular ka sa DPWH, na-assign ka doon at may regular kang plantilya na nakuha sa DPWH, pero nagtrabaho ka naman sa MMDA. O kaya regular ang plantilya mo sa DPWH, pero nagtrabaho ka naman sa National Housing Authority. Di ba? Parang hindi ka naman na-assign doon Hindi ka naman nagtrabaho. Pero naging regular ka. Counted kaya yun o bawal ba yun? Illegal ba yun? Pagnanakaw ba yun ng plantilya o ano kayang pamantayan ng civil service tungkol dito? Di ba kasi ang regular, kaya ka naging regular doon sa departamentong iyon dahil nagtrabaho ka doon pero kung hindi ka nagtrabaho, pagkatapos nasa sa iyo ang plantilya, lalo na kung mataas ang plantilya mo, kinuha mo lang yung plantilya doon, pero hindi ka naman nagtrabaho doon sa departamento na yon. Ang tanong, yung po ba ay bawal? Yung po ba ay tama? Yung po ba ay isang uri ng pagnanakaw ng plantilya ng isang departamento? So yung po ay mga katanungan lamang bilang dahil ang pinag-uusapan natin yung mga empleyado ng gobyerno di ba? Katulad dito sa DPWH. Dahil sa corruption, naobliga yung bagong sekretary na tanggalin yung mga empleyado dyan dahil nga sa sila ay may tuturing na naging kasangkapan sa naganap na korupsyon. Dahil may may panunumpa di ba? Kapag ikaw ay isang taong gobyerno, tuwing Lunes nanunumpa yan bilang isang kawani ng gobyerno. So may nanunumpa ka doon Halimbawa, pipigilan ko ang anuman uri ng katiwalian na nagaganap kung ito po ay ginagawa ng kanyang kasamahan sa trabaho, ay sinasabi ng gatmari ay pipigilan. Di ko kasi nabasa yung
ng isang nung tuwing Lunes binabasa yan, hindi ko lang nadala para malinaw. Kaya kapag ikaw ay magreklamo sa isang empleyado na alam natin na hindi gumagawa ng tama, umaabuso sa kanyang tungkulin, may tawag doon may obligasyon ang isang kawani na ito ay pigilan. Siyempre, iparating mo sa kinaukulan doon sa tamang pamamaraan. Hindi naman pwede na kasama mo sa trabaho, awayin mo o sabihin natin na suntukin mo yan o ano yun dahil yun po ay bawal. Ang sinasabi sa tamang pamamaraan, halimbawa, may HR naman tayo. May tinatawag na Human Resource Management Office o di ba HRMO. Kung gumagawa ng mali yung kasama mo sa trabaho, so pwede sigurong ipaalam yan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay plantilya. Kasi yun nga, ang plantilla may job order, may casual, may coterminus, may nagiging regular. Ang mabigat po doon, ang regular. Kung ang plantilla mo ay galing sa ibang departamento o galing sa ibang ahensya na hindi ka naman nagtrabaho doon, parang hindi tama, hindi tama. Dapat kung ikaw ay naging isang regular doon sa departamento na yan, dapat doon ka magtrabaho, doon ka nagtrabaho ng 1 buwan, hindi lang 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon o 3 taon para naging regular ka sa departamentong iyon. Pero kung hindi ka nga nagtrabaho doon, tapos may bakanteng plantilla doon, kinuha mo, tapos ay baka naman nagtatrabaho, ay mukhang hindi yata tama, It's not fair. In my side, pero palagay ko kahit sa civil service, ganun din yan, Hindi tama yung kukunin mo lang ang plantilla ng iba. Kasi yung trabaho doon, halimbawa, ang trabaho mo doon ay mataas. Halimbawa, sa managerial yung trabaho mo, sa inspector, sa monitoring, kung hindi ka naman nagtrabaho doon, sino na ang magagawa ng trabaho mo na batay sa plantilla? Baka ang gagawa doon, hindi na tugma ang kanyang sweldo o kaya hindi na tugma ang kanyang posisyon o yung kakayanan. Kaya siguro dapat natin din itong alamin para yung corruption sa gobyerno mabawasan naman, halimbawa, may mataas kang plantilla. Pagkatapos magaling ka lang mag-time in, magaling ka lang mag-time out. Pagkatapos, wala ka naman palang function doon dahil pagka-time in mo, alis ka na. Pagkatapos, dating ng alas 5, babalik ka na lang. So, parang hindi tama. Oo, di ba? Kaya doon sa mga kaibigan natin, na mga empleyado naman ng gobyerno, lalong-lalo na kung regular. Dahil regular kayo, lahat ng benepisyo ng isang government employee sa pool nyo na, Dapat maging matuwid na kayo. Dahil limbawa, sumisweldo ka ng 30,000, 40,000, regular pa, lamang na po kayo kaysa ikukumpara doon sa mga walang trabaho. Sa loob ng 1 linggo, 1 beses lang makapagtrabaho. Ano pa yung tinatawag na yung sinasabing naka-sideline lang, sideline lang. Yung minsan ka lang matawagan. Pagkatapos na naman nun, wala na. So sana, yung pong mga taong gobyerno, lalong-lalo na po yung mga regular,
ay maging mano naman po kayo, maging fair naman. O kaya siguro pag marinig ng ng DPWH, marinig ng Civil Service Commission, sana yung pong mga ahensya ng ating gobyerno, mga department ng ating gobyerno, ialamin nyo po kung bakit ang iba nakakakuha ng plantilya pero hindi naman nagtatrabaho doon sa departamento na yun. Mabigat po yan, ha. Hindi po tama yan. Yun po ay uri ng pagnanakaw. Yun po ay uri ng panlalamang. Yan po ay uri ng diversionary. Gusto mo lang maging regular kahit hindi ka naman nagtrabaho doon sa departamento na yun, kinuha mo lang ang plantilya at ikaw ay gumagala kung saang lugar. Hindi po tama yan ang pagkakalam natin. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:13 ng hapon, gabi. Dito lamang po yan sa imbilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. At tayo naman po ay bumpuso nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na sa kasalukuyan ay nasa online naman. At ganun din po, balitang balita yung po nangyari dito po sa kasalukuyan na multibillionaire ng Ilocos Norte. Na ito pong si Ilocos Governor, dating Ilocos Governor na ito pong si Chavit Singson, dahil tila siya po ay kinasuhan na sa ombudsman. At ang maganda po rito, hindi naman natin sinisigurado dahil denying naman, sinasabi na ito pong si Chavit Singson ay tila inuugnay dito sa batang-batang artista na talaga naman napakagaling din pala itong gumiling. Yung pong si Jillian Ward. Sana Manong Chavit naman. Kung ako lang ang tatanungin mo, ikaw na ang hari ng Ilocos. Walang binatbat sa inyo mga Marcos diyan sa Ilocos. Baka naman umatras po kayo ng kaunti. Dahil kayo naman po ay may edad na eh. Ang pagkakalam po natin kayo po ay more or less nasa 80 na rin yata ang edad ninyo. Pagkatapos kayo po ay nagpapalaot pa sa usapin ng mga kaganapan sa politika ngayon, ay sayang naman kung kayo po ay magkaroon pa ng hindi magandang halimbawa o pamantayan ng mga kapwa natin Pilipino na minsan lang pong kumain sa isang araw, minsan lang po makapagtrabaho sa isang araw, samantalang kayo po ay multibillionaire na lahat-lahat, kayo po ay tila naghahasik pa ng lagim. Kaya yun naman ay aking pananaw lamang. At ito naman pong si Jillian Ward, ako naman po ay hindi naniniwala na ito ay inyong maaari ninyong tulungan, di ba? Maaari nyo pong pansinin dahil batang-bata naman po ito. Sana naman ipaubayan muna rin po ito sa kapwa bata. Pwede po ba yan, Manong Chavit? Pwede ba yun, Manong Chavit? Kaya ang ating mga kaibigan tila pinanunod ko yung giling ni yung may facial expression. Itong batang Jillian Ward ay talaga naman talagang pangmalakasan din ang dating. Pero palagay ko hindi naman talaga hindi ako naniniwala. So ganun pa man, yun po ay mga isyong pinag-uusapan at niyo pong lingkod bagamat tayo ay reporter. Nagsasadline tayo para may pahayag natin ang ating damdamin para sa ating mga kababayan tungkol po sa mga pangunahing isyu. Lalong-lalo na po sa korupsyon. Ang inyo pong lingkod
umay na. Kapag bukas mo ng TV, corruption. Pag bukas mo ng FB, corruption ang pinag-uusapan. Umay na po ang inyong lingkod. Kaya hanggat maaari, yung pong Kongreso, maging iyong Senado, pwede ba na ipaubayan nyo na po yan sa ICI at iba pang mga investigative body ng gobyerno at sila na pong bahalang magsampa ng kaso tungkol yan dahil nagkakanda tulilong na tayo, hindi na natin alam kung ano ang tama at kung sino ang mali, kung sino ba talagang nagnakaw o kung sino ba talaga ang honest. Sana naman darating ang 2026 election. Sana naman darating ang 2028 election, matuto na tayong pumili ng dapat at nararapat na maging lingkod bayan ng ating bansa. Iyon lang naman kung pwede. Di ba? Kasi kapag hindi tayo magbago ng pananaw tungkol po sa mga tumatakbo, takbo rito, takbo roon, nakaw dito, nakaw doon, mapupunta tayo sa kawalan. Bukas pangalawa, baka ang pinag-usapan natin ay ang pagsakop ng China sa West Philippine Sea. Baka pagdating ng panahon, ang Pilipinas ay tuluyan ng nilamon ng mga dayuhan dahil sa mga Pilipinong swapang sa salapi, dahil sa mga Pilipinong walang kabusugan sa salapi. Yung po ang mapapala, hindi kayo maliligtas. Mayaman man kayo sa tingin ninyo araw-araw, pag kayo kinuha ni Lord, malamang ang inyong mga ari-arian na yan ay pag-aagawan lang ng iyong mga kakampi sa kabilang buhay. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay magtatapos na sa ating programa ngayong Lunes, October 20, 2025. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, mabuti pa itong si Kap Noel Haplos ay nagparamdam mo. I love you, Kap. I love you so much, Kap. Miss na kita. Kaya lang mukhang hindi ka nagpaparamdam, Kap, ha? Malapit na yung event namin. At saka yung schedule namin sa iyo sa meeting, mukhang hindi mo kami pinansin. Pero kapitbahay natin yan si Kap. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Kap, paramdam po kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. At
Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netredyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Ko'y Paranaque, Net Radio Worldwide. Boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam.